morning guys, I just want to show this. I have here face powder and lipstick from Watson. It's worth almost 500 pesos. Buy one take one. Naka-sale sila. Nag-text sa akin yung Watson na kailangan ko na daw magamit yung points ko kasi nga pa-expire na. Kami ng asawa ko, nag-grocery kami. Di sabi ko punta muna ang Watson, ang haba pa naman kasi ng pila. And parang sakto, ubos na din yung face powder na ginagamit ko. Pero, to be honest guys, wala talaga akong pera. Parang gusto ko lang bumili ng 100 pesos na lip tint. Kasi yung na-order ko sa online, hindi ko gusto yung lasa. So, parang sabi ko, kahit anong lip tint lang na mura lang. Parang gusto ko lang magamit yung 57 na points. Diba? Parang ganun ako kawalang-wala. Kasi ayoko lang nung lipstick na masyadong red. Yun yung kwento. Tapos, pagpasok ko ng Watson, ewan ko, kahit na may pera pa ako dati, up to now, pag nag-sales stock na sa akin yung mga sales lady doon, ang bilis nila akong maingganyo, yung parang, unlike pag sa ibang store or sa ibang mga, yung ibang mga sales lady, hindi nila ako naiingganyo pag sa ibang mga, kahit ibang cosmetic din na shop. Pero pag sa Watson na iba yung dating parang, napapabili talaga ako. Tapos yun na nga, guys. Sobrang sabi sa akin, di ba yun nga, ang budget ko lang is, mag-a-add lang ako ng 50 pesos. Parang 100 pesos lang yung budget ko para doon. Sige, gusto ko yung color niya. Tinry ko muna, ganun. Tapos maya sabi ko, magkano to? Sabi, for 99 pesos lang po. Sabi, buy one take one na po yan. Sabi, basta ang ganda nung sinasabi. Sabi ko, hindi ako nagreklamo. Parang sabi ko, gusto ko yung color. Sabi, ay, opo, maganda yan. Talagang, hindi magdadry yung lips mo, ganyan. So, di lalo na ako naingganyo. Sabi ko, paano kaya to? Sabi ko, magagalaw ko yung pera ko na pangbayad ko sa dentist. Sabi ko, parang kinakabahan ako. Sabi ko, bahala na. Gusto ko talaga to. Tapos, nung magbabayad na ako sa counter, sabi ko, di parang nag-compute pa ako. Sabi ko, 50 pesos lang yung mababawas, ganyan. Tapos, to my surprise, guys, pag swipe ng SM Advantage card ko, pina-check ko yung points, nasa siya, 400 pesos yung points ko. O, diba, ang galing ni God. Parang, ibinigay pala talaga ni God sa akin yun. Parang, alam niya siguro talaga na gustong-gusto ko at saka kailangan ko. Nakaka-surprise, nakaka-amaze na parang, di ba, kung iisipin mo, kung mag-iisip ka ng malalim, parang nakakaawa yung sarili mo, yung ganyan. Pero, grabe no, magbibigay si God sa'yo ng unexpected. Tapos, ang isa pang ikikwento ko sa inyo guys ngayon is yung dito, look naman yung hair ko. Nagpa-reband ako. Ito ay 2.5 lang. Ang haba ng hair ko, kung makikita nyo sa personal, mahaba ito. Kaya natuwa lang din ako, tsaka gusto ko lang mag-praise ulit kay God. Gusto ko mag-thank you kasi nung magtanong ako dati kung magkano yung pariban ng hair is 2.5. So, parang ilang months na yun and magki-Christmas. So, ine-expect ko na mahal. Parang baka mga 3 to 4,000 yung singilin kasi ang haba nga ng hair ko. So, sabi ko lang kanina bago ako pumunta dun sa salon, pag more than 3,000 ang i-charge sa akin sa reband or kung 3,000 plus yung reband, hindi na ako tutuloy. Kahit gusto ko na ipaayos yung buhok ko kasi tamad akong magsuklay. So, parang from my heart, gusto kong maayos talaga yung hair ko kasi ilang years na akong hindi nakakapagpaayos ng buhok ko. Parang 5 to 10 years. Hindi naman dahil gusto kong ma-please ng tao. Pero kasi, especially ngayon, syempre si God na lagi yung bukang bibig ko, ganyan. Gusto ko lang makita ng mga tao na kapag nasa life mo na si God, maayos ka. Parang, sa akin lang to yung parang hindi ka yung mukhang aping-api, ganyan, yung parang hindi ka nakakaawa. Gusto kong maging maayos, pero it's not for myself. Gusto ko kasing i-represent si God na hindi naman akong mukhang kaawa-awa. Siyempre, nananaig sa akin yung love ni God. So, parang ayoko namang makita ako ng mga tao na yung parang nagluluksa, na parang ayuno, yung ganun. Kasi nasa banal na aklat din naman, sinabi ni God na huwag daw gagaya dun sa mga tao na nag-aayuno, tapos ipinapakita nila na sila'y malungkot, kaawa-awa yung mga itsura, yung para bang pakitang tao, yung
Yung parang, yung pag-alala nila kay God is gusto nilang ipakita sa way na sila ay mukhang kaawa-awa, na sila ay wala sa ayos, yung ganun. So, parang, hindi ko alam kung medyo related ito doon, pero, somewhat kasi, gusto kong maging maayos ako, na, kahit hindi naman ako mayaman, hindi ka naman mukhang inapi, yung ganun. Nakasaad din naman sa banal na aklat, na kailangan ayusin ng babae yung buhok niya. Bottom line dito guys, is, ngayon lang, pag uwi ko, syempre parang as, 'di ba, tayong mga babae, kapag tayo nagpariban, parang alam mo yung parang tuwan-tuwa ka, sayang-saya ka, ganyan. Pero ako, may feeling ako na gano'n na parang okay, parang na-achieve ko yung goal ko for today, ganyan. Tapos, yun, umuwi ako, masaya ako, ganyan. Tapos, parang ako na magkaka-stiff neck, ayoko na igalaw yung ulo ko, yung gano'n. So, parang, ang gusto ko ditong i-share, guys, is, so, sobrang happiness ko. Kasi, di ba, parang, routine ko na twice a day ako nagbabasa ng Bible. So, wala naman siyang exact time kung kailan, kunwari sa morning, isa sa gabi, ganyan. Depende sa, sa time ko. Pagdating ko dito, yun nga, sobrang saya ko pa rin. Yung asawa ko parang, basta naglolokohan kami tungkol nga sa buko ko. And then, nag-came up sa mind ko na magbasa na ako ng Bible. Pero alam nyo ba kung anong nangyari? Parang, sinet aside ko. Minamamaya ko pa. Tapos hanggang sa na-realize ko din, sabi ko, mali pala yun. Sa kalungkutan natin, naaalala natin si God. Sa wants natin, pag may kailangan tayo, naaalala natin si God. Pero pag happy na tayo, isi-set aside na natin si God. 'Di ba? Yun yung parang biglang sa akin, parang nag-enlighten sa akin na sabi ko, pag pala ang tao sobrang masaya, dun mo dapat pala alalahanin si God kasi it's from God kaya ka happy, 'di ba? It's not from yourself. Inallow ni God na maging happy ka, na ma-achieve mo yung desire mo that day, whatever it is, 'di ba? Yung ganitong feeling, hindi ako ganito dati. Iba na talaga pag si God na yung kumilos sa buhay natin. Basta ang tatandaan po lagi natin na every time, kahit ano pang emotion meron tayo, wag nating i-disregard si God. Especially kapag masaya tayo. Lagi tayong magti-thank you sa Kanya. Lahat, kapag natatakot tayo, nalulungkot, may karamdaman tayo, nasa panganib tayo, si God dapat lagi ang nasa isipan natin. Siya ang una nating tatawagin.